Ito ang utos ng mahal na hari. Si Ang Kangsu ay mapanganib na babae na nananakit ng mga walang malay at hindi mapapatawad ang kanyang mga kasalanan, kaya dapat siyang mawala. Malinaw na sinabi ni Xie Qianyan noon, nakakalimutan na ang nakaraan, ngunit kinulong niya ako rito, at patuloy na hinhamak. Walang hiya ka! Lakas ng loob mong tawagin ang mahal na hari sa kanyang pangalan. Ibigay ang lason. Hindi ito maaaring gawin sa akin ni Xie Qianyan kapag bumalik ang kapatid ko. Si General Shu, ang General Shu na iyon, ay nagkamali sa gitna ng digmaan at matagal nang wala sa labanan. Kung hindi dahil sa pagliligtas ni General Ye sa ating lungsod, kahit wala na si General Shu, siya pa rin ang dapat sisihin sa lahat. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Ang inyong mahal na hari, noong nawala ang kanyang alaala, ay naging napaka-interesante. Hindi ka pa rin aamin sa pagkakamali mo. Gusto mo bang sirain ko ang mapagpanggap mong mukha? Ano ang lasa ng masarap na lason na iyan? Hindi mo na ba kaya? Xie Qianyan, kahit tapusin mo pa ang buhay ko, anong mapapala mo? Ang kahihiyan at paglarong ginawa mo ay habang buhay mong dadalhin at hindi matatakasan. Ito ang utos ng hari. Si Binibining Su ay dapat parusahan araw-araw gamit ang mainit na bakal upang mawala ang galit sa kanyang puso. Tapos na ang eksena ng masamang karakter na babae. Napakaganda niya. Bakit siya lang ang magiging biktima sa huli? Mas masama ang kalaban na babae. Mas lalong nagniningning ang bida. At kapag naging kaawa-awa siya, mukhang maganda ang kwento na ito. Sino ang nagsasalita? Anong biktima? Sun Yao! Sun Yao! Sun Yao, hindi mo ako pwedeng iwan. Sun Yao? Sun Yao? Sun Yao. Niao-niao, ano ang nangyari? Huwag mong sabihing dahil pakakasalan mo na ako, ay naging tuliro ka na sa tuwa? Nagbalik pala ako sa mismong araw na ipinagkasundo akong ipakasal kay ikalimang prinsipe. Nawawala ba ako sa sarili ko noong nakaraang buhay? O bulag lang, kahit na ibigay ko ang lahat para lang maging pangalawang asawa at pakasalan ang malas na lalaking iyon? Ito na ba ang sinasabi ng mga boses bago ako mawala noon, na tadhana ko ang maging isang hamak na biktima? Tingnan niyo ang dalawang ito. Nagpapalitan pa sila ng malalagkit na tingin. Humihingi po ako ng paumanhin, Consort Noble Wrong, ngunit hindi ko po maaaring pakasalan ang ikalimang prinsipe. Gagawin mo talagang biro ang kasal nating dalawa dahil sa galit mo? Consort Noble Wrong, may lihim pong nakatago sa likod nito. Iba ang pakikitungo ng mahal na prinsipe sa akin dahil sa pag-aakalang iniligtas ko siya noon. Pero ang totoo po, ang tunay na nagligtas sa kanya ay ang aking nakatatandang kapatid, si Su Xuan. Ano ang sinabi mo? Tumayo ka at magsalita. Noong magkakilala po kami ng mahal na prinsipe, dahil po sa suot kong pendanteng jade, napagkamalan po niya na ako ang taong nagligtas sa kanya. Sa katunayan, ang pendanteng ito ay ibinigay lang po sa akin ng aking kapatid.
Noong malaman ito ng aking kapatid, hinayaan na lang niya tayong dalawa. Pero noong banggitin ni kagalang-galang na ginang ang tungkol sa kasalan, hindi po ako mapakali. Matapos ang mahabang pag-iisip, hindi ko na kayang ilihim pa ang katotohanan. Bakit mo lang ito sinabi ngayon? Bakit hindi noon pa? Consort Noble Wrong, nakita niyo naman po. Para sa ikalimang prinsipe, mas mahalaga sa kanya ang utang na loob sa nagligtas sa kanya. Dahil doon, mabuti pang huwag na ituloy ang kasal na ito. Xie Qinglan, anong masasabi mo tungkol dito? Masamang tao ka, ambisyoso ka na makuha ang hindi para sa iyo. Mahal na ina, ang buong akala ko po ay si Sun Yao ang nagligtas sa akin noon, kaya naman ibinigay ko sa kanya ang lahat ng aking atensyon at pagmamahal. Kung gayon, ako ay bumabati sa mahal na prinsipe na matupad ang inyong pangarap at magkaroon ng masayang pagsasama. Hayaan na lang. Isipin na lang natin na ang araw na ito ay para lamang sa pagkukumustahan. Consort Noble Wrong. Nais ko pong sabihin, Consort Noble Wrong, ako po si Su Xuan, at may nais po akong ipahayag. Sige, tumayo ka. Kagalang-galang na ginang. Matapos ko pong pag-isipang mabuti, hindi rin po mapatag ang aking kalooban. Masyado pong matigas ang ulo ng aking kapatid. Hindi dapat napilitan ng ikalimang prinsipe sa isang kasunduang nabuo sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa totoo po, ang nagligtas sa mahal na prinsipe ng araw na iyon ay ako po. Xuaner, ano ang pinagsasabi mo? Bumaba ng 10 puntos ang kaligayahan at 10 puntos din ang aura. Sabi nila, kapag ibinigay na ang kasal at ibinunyag ko sa lahat na ninakaw lang ni Sun Yao ang utang na loob na ito, ay tataas ang puntos niya bilang biktima. At tataas din ang kaligayahan at aura ko. Bakit sa halip ay bumababa ito? Sinabi ni ate noon, natutulungan niya akong itago ito. Ngunit ngayon ay bigla siyang lumantad para ilaglag ako. Hindi ko na rin maintindihan kung ano ba talaga ang balak ng kapatid ko. Noong ipinaliwanag ko kanina kay mahal na consort ang katotohanan, hindi ko na sinabi na tuwing naghahanap ka ng dahilan para samahan ako, ay sa totoo lang, palihim ka na palang nakikipagkita sa ikalimang prinsipe. Hindi totoo iyan. Bumaba ng 5 puntos ang kaligayahan at 5 puntos din ang aura. At saka, wala ka namang espesyal sa mukha mo. Gusto sana kitang pagbigyan ngayong araw, ngunit hindi ko akalaing ipagkakanulo mo ako para lang sa isang lalaki. Niao, magkapatid tayong dalawa, bakit mo ako gagawan ng ganyang maling paratang? Ang ibinigay sa iyong night pearl ng ikalimang prinsipe ay nasa iyo pa, hindi ba? Kung ayaw mong aminin, ako na mismo ang maglalabas niyan. Gusto mo ba? Bumaba ng 5 puntos ang kaligayahan at 5 puntos din ang aura. Ang mga puntos ko, bakit nagkakaganito? Totoo bang tinanggap mo ang night pearl na iyon? Ina, ako. Ang night pearl na iyon ay kusa kong ibinigay sa kanya. Dahil ang ikalimang prinsipe at ang aking kapatid ay may pag-ibig sa isa't isa, hinihiling ko na sana ay magkaroon agad kayo ng mga anak. Xuaner, ibaling mo pabalik ang mga bagay na hindi dapat sa iyo? Ina, Madam? Madam, may kasalanan po si ang iyong lingkod. Noong nakaraang buhay, ang nanikin na ito ang siya ring biglang nagsabi ng lahat na hindi raw ako tunay na anak ng Duke na si Madam. Sa loob lamang ng isang gabi, ay naging isang mapagpanggap na babae ako na walang pinagmulan. Nanikin, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang pangalawang binibini, siya po ay hindi ninyo tunay na kadugo. Noon pong, pabalik na kayo galing sa pagbisita sa mga kamag-anak. Nagkaroon po kayo ng matinding aksidente habang nanganganak, at kung mabibigla pa kayong muli, siguradong noon pa man ay wala na kayo sa mundong ito. Kaya po, ang ginawa ko ay kinuha ang pangalawang binibini. Kagalang-galang na ginang, ang lahat ng gulo ngayong araw na ito ay dahil sa pansamantalang kasakiman ng aking bunsong anak. Ipapapadala ko po siya sa aming ari-arian sa probinsya para magmuni-muni. Nakikiusap po ako, kagalang-galang na ginang, na sana ay patawarin niyo siya. Xie Qinglan, tara na. Ay na, ibig po bang sabihin ay ayaw nyo na sa akin? Paano ko naman gagawin iyon sa iyo? Pero dahil sa mga nangyari ngayon, kung walang ibang pagpipilian, ang reputasyon niyo ng iyong kapatid ay siguradong malalagay sa alanganin. Huwag na po kayong mahirapan pa, Ina. Handa po akong umalis. Pasensya na niya-unyaw, kailangang dumanas ka nito. Ina, nais ko pong bumili ng napakaraming bagay na dadalhin ko roon. Bumili ka, lahat ng gusto mo ay bilhin mo,
Magsabi ka lang sa akin kung kulang ka. Si po. Alam na niyang ipapatapon siya. Ngunit ang dating mapagmataas na si Sun Yao ay hindi man lang gumawa ng gulo. At ang mga puntos niya bilang biktima ay hindi rin tumataas. Saan ba talaga nagkamali? Bibili lang muna ako ng mga kagamitan, mag-aayos ng sarili, at aalis na mamayang gabi. Hanggat nagmumukha akong biktima, mas lalong lalakas ang aura ni Sushuan bilang bida. Anong kalokohan? Maghintay ka lang, unti-unti rin kitang gagantihan. Uncle Lee, pumunta na tayo sa probinsya sa lalong madaling panahon. Binibini, dahil po hindi kayo tunay na anak ni Madam, ipinatapon po niya kayo sa probinsya para na rin kayong inalisan ng karapatan. Bakit po ba mukhang tuwang-tuwa pa kayo? Sa probinsya ay may mas mahalagang bagay na naghihintay sa akin. Ganoon po ba? Sa mga panahong ito, ang masamang emperador ay isa pa lamang prinsipe na nawalan ng alaala at napunta sa probinsya at kinupkop ng isang pamilya ng mga magsasaka. Wala siyang kahit na ano ngayon at ito na ang pinakamagandang pagkakataon para tapusin siya. Chechen yan. Ang ginawa mong pagkakulong at pagtapos sa akin sa nakaraang buhay ay paniningilin ko na sa iyo sa lalong madaling panahon. Tagapamahala, nabalitaan ko na mayroon kayong blood ginseng dito. Ibinebenta ba ito? Iyon ang pinakapakaiingatan naming kayamanan. Hindi namin iyon ibinebenta. $1,000. Binibini, itong blood ginseng na ito, mahigit 100 taon na itong ipinapasa sa amin. $3,000. Binibini. $5,000. Kung ganoon ay kalimutan na natin ito. Ibebenta ko na. Sige po, ibebenta ko na. Siguradong benta ito. Sa nakaraang buhay, ginamit ni Yelin lang ang blood ginseng na ito para tulungan si Xie Chenyan noong nawala ang alaala nito. Nang si Xie Chenyan ay muling nagkaroon ng alaala, tinulungan niya si Yelin lang sa lahat ng bagay at ginawa siyang isang babaeng general. Ngunit dahil din sa kaniyang pagkakamali, nawala ang buhay ng kuya ko sa labanan. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaan na magkalapit kayong dalawa. Binibini, sandali lang po. Pasensya na po sa pang-aabala. May sakit po ang kapamilya ko. Ang blood ginseng po sa inyong kamay, maaari po bang ipagbili nyo ang kahit kapiraso sa akin? Hindi maaari. Kung tatapusin ko na siya agad, magdudulot lang ito ng maraming gulo. Hindi ko ito ibebenta. Kahit ilang bahagi lang po ng ginseng ay sapat na. Kung tutulong si Binibini, handa akong bumawi. Dahil kailangang kitlin ang kaniyang lakas, mas madali siyang pabagsakin kung nasa tabi ko lang siya. Nagkataon namang kailangan ko ng katulong. Dapat kang manatili sa tabi ko at magsilbing katulong sa loob ng 3 buwan. At susunod sa lahat ng iuutos ko, saka ko lang ibebenta sa iyo ang kapirasong ginseng. Ano, payag ka ba? Sige, payag ako. Maraming salamat po, Binibini. Itong blood ginseng na ito, ibibigay ko lang sa iyo pagdating natin sa destinasyon. Kung hindi, sa mga tulad mong hamak na tao, paano kung bigla kang tumakas? Binibini, hindi po ako tatakas. Ang pangako mo ay walang silbi sa akin. Tara na. Nararamdaman ko na ang Binibini na ito ay parang may matinding galit sa akin. Magkakilala ba kami dati? Pero wala na talaga akong maalala sa mga nangyari noon. Anong tinititingin-tingin mo riyan? Lumuhod ka, sasakay na ako sa karwahe. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi mo man lang alam kung paano maging utusan, tapos gusto mong makuha ang blood ginseng?
Lapastangan. Dapat siyang mawala agad. Pero hindi naman siya tanga. Natatayo lang para tapusin ko. Kailangan itong gawin ng walang nakakaalam. Alam ko na. Pumunta tayo sa pinakamalaking tindahan sa bayan. Binibini, sa ating paglalakbay, napakarami na nating nabili na hindi na kasya kahit sa labas ng kalesa. Kapag nandoon na tayo sa probinsya, mahirap na ang bumili. Sa daan patungong bundok sa probinsya, madalas may mga bandido. Sarami ng mga binili ko, tiyak na nakuha ko ang atensyon nila. Tamang-tama na gamitin ang mga bandido para tapusin ang hayop na iyon. Ako ang hari ng bundok na ito, at ang lahat dito ay pag-aari ko. Kung gusto niyong dumaan, iwan niyo ang lahat ng inyong kayamanan. Binibini, anong gagawin natin? Nandito na sila. Ha ha ha. Bakit hindi mo pa sila pigilan? Huwag kayong mag-alala, Binibini. Mayroon talagang mga taong hindi takot mamatay, mga kapatid. Tapusin siya at kunin ang mga gamit. Sugod. Miss, itong pansamantalang kinuha mong lingkod ay napakahusay. Hinto. Miss, naayos na po ang mga kriminal. Sinaalam ko na. Siguradong magkakilala kami noon pa. Napakapait talaga nito sa lahat ng gagawin. Nawalan na nga siya ng memorya, pero hindi pa rin nawawala ang galing niya. Nakakainis talaga. Miss, sino po ang mahirap na iyon? Pumunta ka, sabihan mo ang asong. O sabihan mo si Chen Yan na kumuha ng panlinis sa aking mga paa. Opo. Kahit na nawalan siya ng memorya, ang dangal sa kanyang pagkatao ay hindi pa rin nagbabago. Kung pagdadalhin siya ng pamasong tubig sa paa, tiyak na labis siyang maghihinanakit. Binibini, eto na po ang hiling niyong pamasong tubig sa paa. Ayaw mo pa ring aminin ang pagkakamali mo? Ang pagpapakasaya sa paglalaro sa ibang tao at pagyurak sa damdamin ng iba ay may kaukulang parusa balang araw. Mga tauhan, painumin siya ng gamot? Hinding-hindi ko palalagpasin ang mapagpanggap mong mukha. Sobrang init ng tubig. Gusto mo bang mapahamak ang iyong binibini? Malamig na ito. Gusto kong maglingkod ka ng nakaluhod. Lumayas ka.
Anong ginagawa ni Chen Yan? Sagot sa inyong katanungan, Binibini. Maagang maaga pa po si Chen Yan, matapos niyang ihatid ang ugat ng blood ginseng sa nayon, ay naghihintay na siya sa labas, nag-aabang sa inyong utos. Anong paraan kaya ang mayroon na nang hindi nahahalata ng sinuman ay magagawa ko siyang tapusin? Alam ko na. Nabalitaan ko na may mga pulang fox sa bundok kamakailan. Manghuli ka ng ilan. Gusto kong gumawa ng isang balabal na gawa sa balat ng fox. Inihanda ko na ang lahat ng mga kagamitan para sa iyo. Opo. Ang armas na galing kay Uncle Lee. Maayos naman, hindi ba? Sinunod ko po ang inyong utos, Binibini. Pumunta ako sa bodega at kumuha ng pinakabasag-basag na gamit. Siguradong hindi iyon gagana. Sa mga panahong ito, may gumagala na nananalasang black bear sa malapit na bundok. Si Chen Yan, nang walang hawak na armas, paano mo kakalabanin ang dambuhalang nilalang na iyon? Lichun, ang bitag na ipinapagawa ko sa iyo, maayos na ba ang lahat? Opo, huwag po kayong mag-alala. Binibini, nakaayos na po ang lahat. Ito ang tanging daan pababa ng bundok. Padaan pa lang niya, ay tiyak na mahuhulog siya rito. Sa dalawang paraang ito, kahit hindi ka pa makuha ng malaking bear, mayroon namang bitag, kaya hindi ka pa rin makakatakas. Bakit hindi pa siya bumabalik? Dapat ay nandito na siya. Napakadilim na sa labas. Dapat ay malapit na siya, dahil may mga mababangis na hayop sa bundok. Imposibleng manatili siya roon buong gabi. Lichun, suriin mong muli ang mga bitag. Sipo. Binibini. Anong nangyari? Sa likuran po. Ang dambuhalang itim na oso sa kailaliman ng kagubatan, paanong napunta rito sa daan papasok ng bundok? Mumuristahan ka sa likod. Mag-ingat ka. Nasaktan ka ba? Ang panahon na ito, ang taong yumakap sa akin noong huling sandali ko sa nakaraang buhay ay si Xie Chen Yan. Kung nais niya akong tapusin, bakit kailangan niya pa akong iligtas? Ibig bang sabihin ay ibang tao ang nagtangkang maglason sa akin? O hindi ba kaya gusto niya lang na huwag muna akong mawala agad dahil gusto niya pa akong hamakin? Ikinulong ka niya sa past life mo. Hinamak ka niya. Ano naman kung masaktan siya ng kaunti ngayon? Buti nga sa kaniya, masuwerte pa siya at hindi siya nawala. Pero nakaraan na iyon. Ngayon ay 2 beses ka na niyang nailigtas. Kung ganoon, magbibigay ako ng gamot para quits na tayo. Heto ang gamot. Huwag kang mawawala rito sa bahay ko. Kamalasan iyan. Gamot ng palasyo. Ano ang tinitingin-tingin mo? Mayaman at malakas ang impluensya ng aking pamilya. Binibini, gamot lang ito mula sa palasyo. Pwede po bang pakisuyuan si Binibini na gamutin ako? Ano? Tungkol doon sa bitag kanina, ano ang nangyari doon? Anong bitag? Bago pa man lumipad ang mga pana, ay nagsalita na siya. Halatang alam niya ang mangyayari. Ganoon ba? Akala ko kasi ay gusto mo akong tapusin. Itong si Xie Chen Yan, nawalan na nga ng malay. Ang hirap pa rin pakisamahan.
Nabanggit na ito ng mga taga-nayon dati, na para makaiwas sa mga mababangis na hayop sa bundok ay naglagay sila ng mga patibong. Natakot din ako na baka masaktan ka, kaya nag-antay ako doon. Ganoon ba? Oo naman po. Kung nagpakita man ako ng konting pagkakamali kanina, pustahan tayo. Siguradong iniisip na niya kung paano ako mawawala sa mundong ito sa pinakamalupit na paraan. Kung muli kong susubukan, kailangang maging mas maingat ang bawat plano. Dapat sa isang iglap ay tapos na at siguradong walang anumang sablay. Tiyak na magkakilala kami at baka nga may matinding galit siya sa akin, kundi hindi siya paulit-ulit na magtatangkang saktan ako. Pero kahit nawalan ako ng alaala, alam ko sa sarili ko na hindi ako masamang tao. Ano kaya ang namagitan sa aming dalawa? O baka naman, mayroon akong nagawang masama sa kanya? Kahit pa ang tsaang iniinom ng mga utusan sa palasyo ng Duke, ay mas masarapan ng 100 beses kaysa rito. Miss, nandito po tayo sa probinsya. Baka gusto niyo pong subukan itong binili kong prutas para sa inyo? Gawa po itong lahat ng mga taga-nayon. Hindi ba ito ang kapatid sa labas ni Shechenyan? Bakit ang dungis-dungis niya? Anong ginagawa mo? Miss, tirik na tirik ang araw at marami ang makakakita. May mga kriminal, bilis. Humanap ka ng mga gwardya. Susundan ko muna sila. Opo. Hala, bilis. Hindi ko alam kung saang mayaman na pamilya galing ang babaeng iyon. Maganda nga ang itsura, pero mukhang hangal. Nagawa pa talaga niya tayong habulin ng mag-isa. Hindo. Kapag naibenta natin siya sa bahay aliwan, siguradong malaki ang kikitain natin. Bagalan mo muna hanggang sa mahabol niya tayo. Siya. Tumigil kayo. Ko. Ikaw ang humanap ng gulo sa sarili mo. May lakas ka ng loob na kumuha ng tao sa harapan ko at hinayaan mo pa akong habulin ka ng 2 milya. Tamang-tama at mainit ang ulo ko. Gusto mo pa akong dakpin? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Bini-bini. Bakit narito ang malas na iyan? Kanina pa ba siya rito? Parang mula pa noong sumakay ka. Napakagaling mo, ate. Bata, alam mo bang ang dumi-dumi mo? Ang husay ni ate, gustong-gusto ni Aning si ate, gustong-gusto talaga. Ayusin mo nga siya agad. Nasasaktan ng mga mata ko sa itsura niya. Kahit ang pinakamalapit na tao sa iyo ay hindi mo mapangalagaan. Anong silbi mo? Kuya, hindi ba ako gusto ng magandang si ate? Hindi. Si kuya ang hindi gusto ni ate. Masyadong mapagmataas at sutil ang taong iyan. Masakit din siyang magsalita, pero mabuti naman ang kanyang kalooban. Ang ganda nito. Boss, gusto ko nito. Nauna ako rito. Yelin lang. Sa tingin mo ba iyo na porke nakita mo na? Kung ganoon ang logic mo, noong kumakain ako sa second floor kanina, nakita ko na rin ito. Magbabayad ako ng 10 beses na mas mataas sa presyo. Dodoblehin ko, 20 beses. Tama? Sa nakaraang buhay si Shechenyan sa oras na ito, naging tauhan siya ni Yelin lang at isinama pabalik sa Kapitolyo. Dahil naman kay Xia Chenyan at sa marami niyang tulong, mabilis na nakakuha ng posisyon si Yelin lang at nagkaroon ng pagkakataong sumama kay kuya sa labanan hanggang sa wala na si kuya dahil sa kaniya. Tulong? Gagawa ako ng paraan para maging masama ang tadhana ninyong dalawa at mapuno ng kamalasan. Turuan siya ng leksyon. Miss, sa totoo lang, ay siya ang unang nakakuha.
Hindi po tama na basta na lang itong agawin. Ang tapang naman ng hiya mo. Nasa harap ka ng maraming tao, pero nanggigipit ka ng mahina. Ako na si Ye sa araw na ito ay bibigyan ka ng leksyon. Ikaw na walang modong babae. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman pala kampante ang binibining ito dahil may eksperto palang nagbabantay. Bata pa po ang aming binibini. Medyo pabigla-bigla pa akong kumilos, kaya sana ay maunawaan niyo po. Sina, wala naman itong gaanong halaga. Nais ko lang namang asarin ng kaunti ang magandang binibini. Sa iyo na ito, itinuturing itong regalo mula kay Ye. Sa aking nakaraang buhay, mahilig ang taong ito na magpanggap na isang taong mapagbigay at maginoo at sa harap ni na Xie Qinglan, Xie Chenyan at ng lahat ng mga sundalo ay nakikitungo siyang parang kapatid na walang anumang pagkailang. Kapag may iba namang nagreklamo, sasabihin niyang ang mga ito ang may madungis at makitid na pag-iisip. Bakit hindi mo ako tinulungan? Sapagkat totoo namang sila ang nasa tama, ang lantaran nating pang-aagaw ay hindi tama. Pero katulong kita, binigyan kita ng blood ginseng, at tinulungan kitang magligtas ng buhay. Sabi mo ay susunod ka sa lahat ng utos ko, pero heto ka at binibigyan pa ako ng sermon. Kahit aso ang alagaan ko, alam nito kung kanino ito dapat maging tapat. Sa nakaraan kong buhay ay ganyan na talaga si Xie Chenyan, paulit-ulit niyang pinoprotektahan si Yelin Lang. Ang babaeng iyon na umagaw kay Xie Qinglan, paulit-ulit niyang pinapanigan, ngayong sa akin na, sasabihin niya sa akin na hindi ito tama? Nakakadiri ang mga mapagpanggap at plastik na tao. Isa kang walang utang na loob. Lichun, balik na tayo. Hemha. Halika rito, dali na. Sandali lang. Ano ang kailangan mo? Sasabihin ko sa'yo, binenta ka ng amo mo sa halagang $5 sa boss namin. Kung matalino ka, pumasok ka ng kusa. Dahil kung hindi, makakatanggap ka ng matinding parusa, masisira lang yung maganda mong mukha. Para makapagtayo ng isang aliwan, siguradong may makapangyarihang tao sa likod nito. Kahit gaano pa kagaling makipaglaban si Xie Chenyan, hindi biro ang lakas ng mga bantay doon. Manalo man siya, siguradong mahihirapan siya. Pero kapag natalo siya, mapipilitan siyang manatili roon at maglingkod. Bakit napakatalino ko yata? Binibini, hindi naman nagbenta ng sarili sa atin si Chenyan, tsaka 5 barya lang ang halaga niya. Ito ay... Nararapat lang iyan sa kanya. Lehun, gamitin mo ito para bumili ng 2 candy na prutas, ibigay mo sa kapatid niyang babae. Kawawang bata, ang kuya niya, na ibenta na sa aliwan ng mga lalaki. Si Po. Eha, Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kung alam ko lang na mangyayari ito, sana ay hindi lang si Xie Chenyan ang isinama ko. Kasalanan niya ito. Binibini. Umalis ka. Huwag mong hawakan ang balat ko gamit ang madungis mong kamay. maya-maya, mapapaamo rin kita, aking magandang binibini. Miss, sinong lapastangan ang humaharang sa akin? Chenyan. Ang lakas ng loob mo. Anong balak mong gawin? Para sa $5 lang. Binenta mo na agad ako? Kung bakit kita binenta, hindi mo ba alam ang dahilan? Isang katulong na hindi marunong pumrotekta sa sariling amo. Anong silbi mo sa akin? Hindi lang $5. Kahit 5 kusing pa iyan. Ibebenta kita kung gusto ko. May magagawa ka ba? Sinasabi mong ako ang iyong amo, pero kailan mo ba ako talagang itinuring na pinuno? Puro ka lang naman salita. Tinulungan kita pero ito ang isinusukli mo. Ang konsensya mo, wala na ba sa tamang lugar? Miss, ang talas ng iyong dila. Gusto mong ibenta ng walang sapat na dahilan ang ginoong ito sa isang masamang lugar? Kung hindi siya nagkasalubong sa akin, ang sasapitin niya,
ay posibleng maging mas malala pa ng 100 beses kaysa rito? Napakasama mo, nagawa mo pang baligtarin ang sitwasyon. Lagi at lagi kang nandito. Parang kang aso kong sumunod. Ang talas ng pang-amoy mo, pati ito ay nahanap mo. Talagang ang galing ka sa isang marangyang pamilya? Napakaselang. Binibini, walang alam kundi ang away pamilya. Marunong ka lang magsalita, panlabas lang ang galing, pero wala ka namang silbi. Ang isang ginoong tulad niya, na sumusunod sa iyo, ay isa lamang pagsasayang ng galing. Napakagaling ng iyong kakayahan, nais mo bang pag-isipan na sumali sa aking pangkat at magtrabaho para sa akin? Hindi kita pababayaan. Huwag kang mangarap. May kasunduan kaming 3 buwan. Kung ganoon, babalikan kita pagkaraan ng 3 buwan. Pag-isipan mo itong mabuti, ang pagsama sa akin sa hukbo, upang maging isang magaling na general, ay isang malaking pagkakataon. Siya? Pagkatapos ng 3 buwan, sasama ka ba talaga sa kaniya? Pinag-iisipan ko pa. Hinding-hindi ko hahayaang isama kanya. Ang nangyari sa Nanfengguan ay isang maliit na leksyon lang at isang babala rin. Huwag mo na itong uulitin. 3 buwan. Tse. Sinisiguro kong mawawala ka na bago pa sumapit ang panahong iyon. Sinisigurado ko sa iyong hindi mo naaabutan ang oras na iyon. Totoong matigas ang kanyang ulo at mapaghanap, pero nagbigay siya ng blood ginseng para iligtas si Tiyahin at iniligtas din ang kapatid ko. Lahat iyon ay malaking utang na loob. At ngayong araw ay talagang nagalit siya sa akin. Kung ang pagbebenta sa akin sa Nanfeng ay makakapagpagaan ng loob niya, hayaan na lang. Wala naman talagang mawawala sa akin. Tungkol sa nangyari sa kalye kanina, ako ang may kasalanan, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo, Binibini. Sa pagdadala lang ng pampaghugas ng paa, ay mababayaran na ang lahat? Ganoon ba kataas ang tingin mo sa sarili mo? Ano po ang gusto niyong gawin ko, Binibini? Gusto kong lumuhod ka at hugasan ng mga paa ko. Sa nakaraang buhay, kahit naparusahan pa siya ng husto, hindi siya kailanman nagpakumbaba paano siya magiging handang magsilbi sa ibang tao. Titingnan ko nga kung hanggang kailan mo ito matitiis. Hindi dapat nagkakadikit ang lalaki at babae. Ang sinabi ni Binibini, para sa akin ay hindi naman mahirap na bagay. Kung iisipin, parang kayo po ang lugi. Alam ko namang mapagpanggap ka. Kung hindi talaga tutol si Binibini na ang isang taong may mababang katayuan na tulad ko ay humawak sa inyong balat, hindi na ako mag-aatubiling sumunod. Utos po ng hari na si Binibining Su ay dapat parusahan gamit ang mainit na bakal araw-araw para lang maalis ang kanyang matinding galit. Layas. Bitawan niyo ako. Ito ang unang beses na nais kong pagtripan ang isang tao. Ang ganitong mapagmataas na Binibini na ginagawa ko siyang katawa-tawa. Paano ko kaya nagawang mag-isip ng ganitong masamang bagay? Siguro, noong bago mawala ang memorya ko at magkaatraso kami, mukhang ako ang may malaking pagkakamali sa aming dalawa. Kung ganoon, hindi ko na po gagambalain ang inyong pahinga, Binibini. Dito sa lugar na ito, siguradong napakatago at walang makakakita sa atin.
Uminom ka muna. Magpahinga ka bago ka umalis. Maraming salamat po, Binibini. Kapag nainom na niya ang tubig na may lason na pampahina, gagamitin ko ang pagkakataon para tapusin na siya. Gagamitin ko ang pagkakataon para tapusin siya at sasabihin kong kinain siya ng mga mababangis na hayop. Basta't magkaroon lang ako ng kaunting sugat, hinding-hindi sila maghihinala sa akin. Magpahinga. Kailangan ko pang magpahinga ng kaunti. Ang tubig na ito. Iyan ang kakabigay lang sa akin ni Binibini. Hindi ba Ruanjin powder ang inilagay ko? Bakit parang mayroon pa itong epektong pampagana? Ako ang puntirya ng mga kriminal na ito. Hamak na karakter lang si Sun Yao, isang panggulo na nakatadhana sa kabiguan. Habang mas lalong nagiging bida ang pangunahing aktres, mas lalong mamamatay sa eksena si Sun Yao. Kapag naitakda na ang kasal ni Su Xuan, tataas ang kaniyang katayuan at lalo siyang magiging makapangyarihan. Kaya kahit wala akong gawin, malalas ang malas ko dahil sa paglakas niya. Walang hiya. Ang tadhana nga naman, nilinlang ko siyang pumasok para tapusin siya. Pero bakit ako pa ang minamalas? Mukhang dito na magtatapos ang lahat. Pero kung kasama naman kitang mawawala, hindi na rin masama. Hihilahin kita pababa sa parusahan. Kahit papaano, sulit pa rin. Handa siyang makasama ako sa huling hantungan? Tingnan natin kung saan ka patatakas. Hindi kita hahayaang mapahamak. Sun Yao, pikit mo ang mga mata mo. Chen Yan, sugatan ka. Binibining Su? Pakisuyo, alalayan mo ako. Napakagandang pagkakataon nito. Hanggat iwan ko siya at pabayaan, ay tiyak na mawawala na siya. Hindi pwede. Nasa gitna kami ng madilim na kagubatan at hindi ko alam kung mayroon pang ibang mga kriminal dito. Kapag may nangyari sa kanya, wala nang makakapaglabas sa akin dito. Kailangang pagtiyagaan muna, manatili siyang buhay hanggang sa mailabas niya ako, saka na siya mawala. Ang sakit. Pasensya na sa pang-aabala. Akala ko pa naman ay iiwan na niya ako. Miss, may sugat ako sa likod kaya hindi kita mabuhat. Maging ang braso ko ay hindi ko maipuwersa. Kaya pakisuyo. Binibining Su, kumapit ka sa akin ng mahigpit. Mukhang tirahan ito ng isang mga ngaso. Dito muna tayo magpalipas ng gabi. Napakadumi naman. Hindi natin alam kung anong mga peste ang gumagala rito. Binibining Su! Huwag kang maingay. Napakainit ng katawan mo. Dahil sa mga natamo kong sugat, nilalagnat ako. Mabuti naman.
Mas maganda kung magiinit pa ito lalo. Binibini. Binibini. Nawala kayo sa buong magdamag kagabi. Natakot po ako ng husto. Ayos lang. Naantala lang kami sa daan sa bundok. Nang mawala si Binibini, parehong nag-alala sina Duke at Madam. Kaya mabuti pang sumama na po kayo sa amin pabalik Binibini. Dapat nga akong bumalik doon para imbestigahang mabuti kung saan nanggaling ang pagtatangka sa buhay ko. Kung ito ba ay talagang may kinalaman sa tinatawag nating score ng pagkatalo ko. Lechon, ligpisin mo ang mga gamit natin. Opo. Chenyan, ang 3 buwang kasunduan natin bilang amo at tauhan ay hindi pa natatapos. Habang nasa kabisera ako, huwag na huwag kang tatakas. Ading, alam mo ba, nawala ka ng isang araw at isang gabi. Hindi man lang nakakain ang ating mga magulang sa pag-aalala. Ngayong nakabalik ka na, masasabing isa itong himala. Sa paraan ng pananalita mo, ate, parang pinalalabas mong may kumuha sa akin. Kung dito lang sa bahay, ayos lang. Pero kung sa labas mo iyan sasabihin, hindi ba masisira ang reputasyon ko? Ading, nag-aalala lang naman ako sa iyo. Bakit ba bigla na lang sumama ka sa isang mga ngaso paakyat sa bundok? 2 lang kayong magkasama? At sira na ang iyong dangal. Totoo man ito o hindi, kapag nalaman na ng iba, ang aking kasiyahan at popularidad ay tiyak na madaragdagan na naman. Totoo iyan, niyaw-niyaw? Bakit ka ba nandoon sa bundok at inabot ng buong magdamag? Ikaw ay isang respetadong anak na si Binibini. Bakit ka ba pumunta sa bundok? Tatay, nanay, napakarami po ng dinanas kong hirap. Napakahirap para sa akin. Pagkatapos ay pagdududahan niyo pa po ang aking dangal? Lihon. Ang dahilan kung bakit ako nasa bundok at inabot ng buong gabi ay dahil malapit na ang kaarawan ni nanay. Gusto ko pong manghuli mismo ng fox para gawan si nanay ng isang magandang balabal. Ikaw ba ang nakahuli nito? Mautak ang fox, magdamag kaming nag-abang ng mga katulong at magbubukang liwayway na nang mahulog ito sa aming bitag. Pagkabalik ko sa nayon, nakita ko si punong tagapamahala Su na naghihintay sa akin, kaya mabilis akong bumalik dito sa kabisera. Paano naman itong balabal? Ito po ay, ginawa ko po ito habang naglalakbay pa uwi. Anak kong siniyaw-niyaw? Nagkamali si nanay sa pag-iisip sa iyo? Patawad at naparusahan ka sa hindi mo ginawa. Basta magustuhan po ni nanay ang alay ni Niyaonyaw, ang konting sugat at hirap na dinanas ni Niyaonyaw ay wala lang sa akin. Nasugatan ka? Patingin nga kay nanay. Sumakit lang po ng konti ang paa ko, pero maayos na po ako. Mahal na asawa, tingnan mo, ang ating siniyaw-niyaw. Niyaw-niyaw. Sa wakas ay lumaki ka ng matino. Kung gayon nanay, nagustuhan niyo po ba? Gustong-gusto ko, paano ko hindi magugustuhan ito? Sa aking kaarawan, ito ang isusuot ko. Kumusta naman ang iyong pera ngayon? Bibigyan kita ng karagdagang $1. Salamat po nanay. Pero dahil sa paghuli ko ng fox, ay nagkaroon ng maling akala si ate. Kasalanan po ito ni Niyaw-niyaw. Schwaner, huwag mong isipin ng masama ang iyong kapatid. Bawas na 10 puntos sa excitement, bawas na 10 puntos sa karisma. Bakit nangyari ang ganito? $5,000. $10,000. Kaya naman pala iyon, kung bakit kailangan pang magmadali ni senyorita para palihim na bumili ng kupon na iyon. Tingnan nyo ang ginang. Sobrang naantig po siya sa inyo. Ang tagal niya pong umiyak. Maging ang mga mata ni Duke ay namula rin po. Inakala ba nilang wala akong preparasyon at gusto pa akong lokohin? Gusto ni Sushuan na gamitin ako para umangat ang sarili niya, para lang magmukha siyang bida. Pero sisiguraduhin kong babagsak siya ng masakit. Gusto niya akong malasin? Walang ganoon. Sa nakikita nating ugali ng ginang, siguro ay hindi na kailangan pang bumalik ni senyorita sa mansyon. Irase. Bakit siya agad ang naisip ko? Sino po ang naisip nyo?
Imposibleng hindi bumalik. Mananatili lang ako rito ng ilang araw. Kapag si Su Xuan ay maayos na nakasal sa poder ni ikalimang prinsipe, tsaka lang nila ako hahayaang makabalik. Chen Yang, ang kasunduan natin bilang amo at alila sa loob ng 3 buwan ay hindi pa natatapos. Habang narito ako sa Kapitolyo, huwag na huwag kang tatakas. Naririto lang ako? Babalik ka ba? Nabalitaan ko na ang ikalimang prinsipe ay nakipag-ugnayan sa Hongshu Pavilion at ang kanilang pinakamagaling na mananahi ay inatasan niyang magbakante para tahiin ang pangkasal na damit ni Binibining Su. Talagang napakaasikaso niya. Ading, sa katunayan ay si unang prinsesa. Ako lang dapat ang iimbitahan niya. Ngunit anuman ang mangyari, ikaw pa rin ang ikalawang binibini ng palasyo ng Duke, kaya isinama na rin kita rito. Napakagandang pakinggan na siya ang ikalawang binibini. Pero sa totoo lang, hindi naman natin alam kung saan siya nanggaling. Sabi ko na nga ba, ang ate ay edukada at disente. Pero itong si Ading ay bakit napakagaslaw at pasaway. Hindi pala sila tunay na magkapatid. Malamang ay anak siya ng isang hamak na tao. Kaya ganyan ang ugali niya. Huwag na kayong magsalita ng ganyan. Kahit na isang misteryo ang pinagmulan ni Ading, tinuruan pa rin siya ng Duke sa loob ng maraming taon. Siguradong may natutunan naman siya. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Anak lang siya ng isang hamak, kaya kahit anong turo, hinding-hindi siya magiging isang tunay na binibini. Pinatapon na nga sa probinsya, pero may lakas pa ng loob na pumunta sa piging na ito. Napakawalang hiya. Sun Yao, kung sa dati mong ugali, kapag napapahiya ka ng husto sa harap ng maraming tao, paniguradong makikipag-away ka na sa kanila. Dahil diyan ay mas lalo kang kakabukod at mapapadali ang pagbagsak mo. Pumunta lang ako rito dahil sa paanyaya ni ate, upang dumalo sa piging na ito. Bakit niyo ba ako pinagkakaisahan? Sanggol pa lang ako nang magkamali sila sa pagkuha sa akin, hindi ko ginusto na mangyari ang bagay na iyon. At bakit kailangang palagi ni ate na ungkatin ang nakaraang ito? Sinasabi niyo bang, kasalanan ko ito? Hindi naman iyan ang ibig kong sabihin. O baka naman gusto mong ipamalita sa lahat? Na dahil sa mahirap lang ang pinagmulan ko, ay hindi na ako karapat-dapat na maging kapatid mo? May tama naman siya, hindi naman niya piniling magkapalit sila noong sanggol pa. Ano ka ba? Ano-ano ang mga sinasabi mo? Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang paborito kong kapatid. Bakit hindi man lang siya nagagalit? Anong nangyayari rito? Mahal na prinsipe, wala po ito. Tungkol lang ito sa pinagmulan ng kapatid ko. Medyo sensitibo lang po siya tungkol doon. Ate, wala naman akong ginagawang banta sa iyo. Ngayong, nakatakda ka na sa ikalimang prinsipe, nagtatanim ka pa rin ba ng sama ng loob sa nakaraan? Kaya ba panay ang parinig mo na mababa ang antas ko sa buhay? Kung hindi dahil sa mga patutsada ni Su Xuan, siguradong walang may pakialam sa usaping ito ngayon. Sa tingin ko, kaya ginagawa ni Su Xuan iyan ay dahil alam niyang hindi siya kasing ganda ni Sun Yao at takot siyang magbago ang isip ng mahal na prinsipe. Bakit hindi ko napansin noon na sadyang napakaganda pala ni Sun Yao? Niao, mali ang ginawa ni ate sa iyo. Para sa kanya, ako na ang humihingi ng paumanhin sa iyo. Bawas na 10 sa katuwaan, bawas na 10 sa reputasyon. Mahal na prinsipe, Niao, dahil lang naman ito sa nangyari sa probinsya, medyo nagtatampo siya, sinisisi niya po ako. Sadya namang spoiled ang ugali niya at ngayong napunta siya sa probinsya, asahan mo nang magkakaroon siya ng sama ng loob. Dati ka namang may pinag-aralan at disente, bakit kailangang sa harap pa ng lahat mo binanggit ang pinagmulan niya? Mahal na prinsipe, sinisisi mo po ba ako? Tayong dalawa ngayon ay kasal na sa pangako at ikaw na ang magiging prinsesa. Bakit ganyang kakidit ang isip mo? Kung ang pag-uusapan ay ganda at dating,
Wala siyang binatbat kay Su Niao. Nabawasan ng 5 puntos ang excitement, nabawasan din ng 5 puntos ang iyong aura. Mula nang bumalik si Suniao, nawalan na agad ako ng 25 puntos. Lahat ng mga dati kong taktika ay hindi na gumagana. Bakit nangyayari ito? Bigla kong naramdaman ang pagginhawa. Posible kaya na magsisimula na ang swerte ko. Siya nga iyon, ang matandang katulong na nagpahirap sa akin sa nakaraang buhay. Bakit siya naging tauhan ni Mansion ng dakilang prinsesa? Mahal na prinsesa. Ang taong nagpahirap sa akin noon, hindi ba si Xie Chenyan iyon? Anong ginagawa mo rito? Nandito po ako para sunduin at pauwiin kayo, miss. Nananahimik ka lang, bakit hindi ka na lang nanatili sa probinsya? At bakit ka bumalik dito sa kabisera? Kapag may nakakilala sa iyo, paano kung mapilitan kang bumalik sa palasyo ng mas maaga? Pumasok ka muna sa karwahe. Uncle Lee, bilis, alis. Mahal na prinsipe. Bakit hindi ka man lang nagpasabi bago ka tumuloy dito sa kapital? Alam mo ba na puno ng mga makapangyarihang tao rito at ang isang promdi na gaya mo ay baka hindi mo alam na nakakabangga ka na pala. Kapag may nangyaring masama, hindi ko na alam kung saan pa kita mahahanap. Nag-aalala ka ba sa akin? Hindi naman lahat ng tao ay mabait na gaya ko, hindi ba? Nakikinig ka ba talaga sa akin? Ikaw? Wala ka ba talagang pakiramdam? Ni hindi mo man lang naisipang umiwas. Masasaktan ka kapag umiwas ako. Maghintay ka lang muna dito sandali. Babalik lang ako para magpaalam kina nanay at tatay, tapos ay babalik na tayo sa villa. Sipo. Niao, maaari bang bumaba ka muna para tayo ay makapag-usap? Zipo? Huwag ka munang bababa. Dahil kung makikita ng mga tao na may kasama akong lalaki sa karwahe, pag-uusapan tayo ng iba. Hindi pwedeng makita siya ni Xie Qinglan, tiyak na makikilala siya. Tama po kayo, miss. Titignan ko muna. Ikalimang prinsipe, bakit mo ako hinaharangan? Niao, bakit tila nagmamadali ka? Ikalimang prinsipe, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Pakiusap ay huwag mo na akong tawagin ng ganyan. Alam kong may puwang pa rin ako sa puso mo, kaya lang dahil sa estado mo ngayon. Ngunit huwag kang mag-alala, Niao, may naisip na akong paraan na pabor sa ating dalawa. Pagkatapos ng kasal namin ni ate, maghintay ka lang ng 1 buwan, gagawin kitang asawang gilid, ayos ba iyon? Dati ang sabi mo pagtanaw lang ng utang na loob ang tingin mo sa akin. At ang sabi mo pa ay spoiled at matigas ang ulo ko. At pilit mo lang akong pinagpapasensyahan. Iyon ang nasa isip ko noon, pero ngayon, pakiramdam ko ang ugali mong iyan ay hindi katigasan ng ulo, kundi pagiging tapat at pagiging cute. Ang sabi mo tapat at cute ako? Lumayo ka nga sa akin. Sa tingin niyang iyan, bakit parang pakiramdam ko ay ako ang sentro ng atensyon ngayon? Gayong noong araw ng pagbatil ng kasunduan, wala siyang naramdaman kundi galit para sa akin. Niao. Ikalimang prinsipe, huwag mo na akong sundan dahil kung hindi, isusumbong kita sa mga magulang ko at kay ate. Alam kong galit ka pa rin. Sige, kapag humupa na ang iyong galit, muli tayong mag-usap ng maayos. Marahil ba ay dahil sa mga kabiguang naranasan ni Su Xuan, kaya naman nagkaroon ng lamat ang ugnayan sa pagitan nila ni Xie Qinglan. Sa pagitan namin ni Su Xuan,
Tila ang tagumpay ng isa ang siyang pagkatalo ng isa pa. Hindi siya nagtagumpay, nabawasan ang kaniyang ningning, kaya hindi na ako magiging malas o talunan lang. At sa kabilang banda, kung magpapatuloy ang pagganda ng takbo ng buhay ko, lalo naman siyang mamalasin. Kung hindi ko natatapusin si Xie Chenyan at pipiliing kumapit sa kaniya para mahalin niya ako, ay oras na bumalik. Ang kaniyang alaala, tiyak natataas ang aking katayuan, at lalo namang hihina ang impluensya ni Su Xuan, kaya hindi na siya makakapanakit sa akin. Naiinis ka ba sa akin dahil nandito ako at nagambala ko ang inyong pagkikita? Kilala po ba ng Binibini ang ika-5 prinsipe? Sobrang kilala po, halos ikasal na nga kami. Engaged na sila ni Su Xuan, hindi ba mas mabuting hayaan na sila? Bakit pilit pa rin siyang humahabol sa akin? Gagawin akong asawang pangalawa. Nakakatawa naman, naiirita ako kapag nakikita ko siya. Kung hindi lang siya prinsipe, matagal ko na siyang pinarusahan. Hindi mo ba siya gusto? Nakakadiri. Paano ko magugustuhan ang lalaking iyon? Napakasama ng ugali niya. Ang nararapat na kapareha para sa isang tulad ko ay dapat isang pambihirang lalaki na may mataas na dangal. Sino ba sa akala niya ang ika-5 prinsipe na iyan? Hinding-hindi ko siya papansinin. Kahit prinsipe ay hindi niya nagustuhan. Isang simpleng taga-nayon lang ako. Paano ako maglalakas loob? Anong nangyayari sa iyo? Wala lang ito. Kakaiba ang ugali ni Xie Chenyan at masyado siyang matigas. Sa dati kong buhay, kahit anong pangmamaliit ang gawin ko, hindi siya sumuko sa akin. Ngayon, ano kaya ang dapat kong gawin para sa maikling panahon ay magkaroon siya ng gusto sa akin? Dito sa librong ito, puro tungkol lang sa panlabas na anyo ang nakasulat, bakit walang nakasulat na mas kapaki-pakinabang? Binibini, ano po ang binabasa ninyo? Maghapon na kayong nakatingin dyan. Lihyun, sabihin mo nga, kung gusto kong makuha ang isang lalaki at mapanatiling tapat siya sa akin, ano ang kailangan kong gawin? Binibini, napakaganda po ninyo. Hindi nyo na kailangang magsalita. Kailangan nyo lang ngumiti sa kanya. Siguradong mabibighani ang puso niya sa inyo. Pero kung noon pa man ay sa ganda ko, siya ay sanay na. Ano na ang dapat kong gawin? Ano po kung gamitan nyo ng pera para sumunod siya? Ito ayaw ko nito, pero ang iba ay ibalot nyo para sa akin. Tanong ko lang po, isusuot niyo po ba ito o para sa ibang tao? Para sa kanya. Sukatan nyo siya, pabilisin nyo ang paggawa sa ipapasadya ko. Dahil magsisimula ng lumamig ang panahon, maaari akong magbayad ng dagdag na pera. Sige po, masusunod po. Dahil maayos ang tindig, bagay talaga sa kanya ang kahit ano. Hindi ko iyang kailangan. Tauhan kita, ang hitsura mo ang magdadala ng pangalan ko kapag lumabas tayo, kaya paanong hindi mo iyan kailangan? Sir, sumunod po kayo sa akin sa likod ng tabing para maghubad ng damit at susukatan ko po kayo. Hindi ko gusto ang hinahawakan ako ng hindi ko kakilala. Naku, ganoon ba? Binibini, maaari mo ba akong tulungan? Ano ang tingin mo sa katayuan ni Binibini? Para utus-utusan mo lang siya. Pasensya na po sa aking kapangahasan. Ganyan na talaga ang ugali niya noong unang buhay pa. Masyadong mapili at mapaghanap, at napakagulo pa ng kanyang emosyon. Nabalitaan kong wala man lang kahit isang asawa sa palasyo, kaya ang pasayahin siya ay mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Ituturing ko itong utang ko sa iyo. Saan ka pa makakahanap ng gaya kong isang maganda at mabait na amo? Teka, bakit parang biglang uminit? Binibini. Tumalikod ka. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Bakit kailangang maging praning? Kukuha lang naman ng sukat.
Magsuot ka na, baka magkasakit ka. Ikaw, plano mo ba akong ikulong dito? Paano mo nagagawa ito? Hinding-hindi mo na ako magagawang iwan kailanman. Bakit wala si Chen Yan sa labas para mag-abang? Maaga pong nagpaalam si Chen Yan. Bumalik po siya sa pamilya Chen kagabi po kasi hindi ko alam kung bakit biglang pumunta si Chen Yan sa bakuran para kumuha ng tubig. Paulit-ulit po siyang nagbuhos ng malamig na tubig sa katawan. Masyado kasing mainit ang panahon. Nitong mga nakaraang araw ay hindi ko siya makatagpo. Wala man lang nangyayaring pag-unlad. Hindi ito pwedeng magpatuloy ng ganito. Paubos na ang oras ko. Chen Yan, lumabas ka. Alam kong nandyan ka. Kahit may pinto, amoy na amoy ko ang bango ng malamig na kahoy mula sa iyo. Lumabas ka na dahil may kailangan ako sa iyo. Siguradong napansin mo rin na bilang iyong miss, ay talagang humahanga ako sa iyo. Sabihin mo sa akin, ano ba ang kailangan kong gawin para lagi kang sumunod sa akin? Gusto mo akong maging masunurin? Pero ano ba ang gusto mong gawin ko? Gawin mo lahat ng sasabihin ko. Mula ngayon, sa akin ka lang dapat makikinig. Alam ba ng binibini ang sinasabi niya? Gusto kitang bilhin habang buhay. Sabihin mo ang presyo mo. Gusto mo akong maging utusan mo habang buhay? Hindi naman kailangang maging utusan. Pwede rin naman kitang maging guro. Pwede mo ba akong turuang gumamit ng pana at manggaso? Sa madaling salita, habang buhay ka dapat makikinig sa akin. Lumabas ka. Ay, wala naman akong sinabing mali ah. Anong karapatan niyang itulak ako palabas? Napakahirap talagang intindihin ng mga lalaki. Ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Xie Chen Yan sa mga sandaling ito? Paano ko ba siya mapapasunod? Ang antok ko na, bukas na lang itutuloy ang pag-iisip. Pagkatapos akong akitin, nagagawa pa niyang matulog ng mahimbing. Chen Yan, magbabayad ako ng 10,000 dolyar. Dagdagan pa natin ng 5,000 dolyar. Sabihin mo na sa akin, susunod ka ba o hindi? Napakahusay talaga ng paningin ni Binibining Su. Ang mga karaniwang gamit na ito ay hindi ko ipapakita para hindi sumakit ang inyong mga mata. Tingnan niyo po, lahat ng ito ay bukod tangi. Sa tingin ko, medyo kakaiba nga. Mukhang maayos naman sa unang tingin, pero kapag sinuri mo, kumpara sa mga nasa kabisera, malayo pa ang kalidad nito. Kung wala ka ring maipakikitang maganda, boss, huwag mo nang sayangin ang oras ko. Lihyun, aalis na tayo. Gusto mong umalis? Binibining Su, sisihin mo ang sarili mo dahil kinalaban mo ang taong hindi mo dapat kinalaban. Miss, may sunog. Sunyaw! Chen Yan? Miss, bilis! Umalis na tayo! Miss, tara na, umalis na tayo. Huwag niyo na akong intindihin. Sige na, alis! Miss Chen Yan.
Hindi ba sinabi ko sa iyong bumalik ka na? Kaya pala sa tingin mo, isa akong taong walang utang na loob. Umalis ka na bilis. Miss, Hoy, kaya mo pa ba talaga? Nasaktan ka rin. Malakas at sanay na ako rito. Wala lang ito sa akin. S-hate. Masakit. Magtiis po kayo ng kaunti, miss. Napakagaslaw mo. Hindi mo ba pwedeng dahan-dahanin? Sobrang sakit talaga. Bitiwan mo ako. Saklolo. Huwag niyo po akong sasaktan. Ayoko pang mawala. Xie Chenyan, tulungan mo ako. Xie Chenyan? Xie Chenyan, wala kang isang salita. Walang hiya ka. Sino ba si Xie Chenyan? At talagang ikinalulungkot at iniisip mo siya ng ganyan? Siya ba ang minamahal mo? Gusto kitang ikulong dito. Sa paraang ito, ako lang ang makikita mo. Binibini, sa wakas ay wala ka ng lagnat po. Kagabi po, mabuti na lang at inalagaan po kayo ni Chenyan buong magdamag. Salanan ko rin po, nakatulog po ako ng mahimbing sa may pintuan. Muntik na tayong mawala kahapon at natakot ka rin, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang kriminal sa bundok at ang manager ngayon, sino ba ang paulit-ulit na gustong magpahamak sa akin? Palagi ka na lang pinupuna ni Binibini. Posible kayang siya ang may gagawa nito to. Mukhang hindi siya. Ang kapalaran namin ni Su Xuan ay magkaugnay. Kung sakaling mawala ako, magiging wala na siyang silbi sa kaniya. Ang gusto lang niya ay habang buhay akong mamuhay sa kamalasan upang gawin akong tuntungan niya. Kung ganoon, sino pa kaya? Ang may ganoong katinding galit sa inyo, Binibini. Si unang prinsesa ay kapatid ni Xie Chenyan sa ibang ina. Mula nang umupo si Xie Chenyan sa trono, parang hindi naman naging malapit ang relasyon nila. Kung ganoon, bakit susunod ang mga katulong ng mansyon ng prinsesa sa mga utos ni Xie Chenyan? Siguro ang utos na pahirapan ako sa nakaraang buhay ay may ibang taong nasa likod. Posible kayang si unang prinsesa iyon. Pero ako, hindi ko naman siya kailanman nakalaban. Ang mga mata mo ang pinakahawig niya. Ayan, huwag mo nang tatanggalin ang iyong maskara, samahan mo lang ako habang buhay. Chenyan, subukan mo itong kakanin. Gawa po ba ito mismo ng Binibini? Paano naman mangyayari yun? Binili lang yan ni Li Chun sa Yipin Residence. Nabalitaan kong ang crab soup buns nila ay kailangang pumila ng halos 1 oras bago makabili. Paniguradong hindi mo pa ito natitikman. Bakit hindi mo kinakain? Hindi na yan masarap kapag lumamig. Binibini, ano po ang sadya ninyo rito? Mula nang bumalik kayo galing Kabisera, nag-iba na ang pakikitungo nyo sa akin. Kung mayroon man kayong balak, mabuting sabihin nyo na nang diretsahan. Ganoon ba kahalata? Opo. Gusto ko sanang magustuhan mo rin ako. Para sa hinaharap ay matulungan mo si kuya na makakuha ng lamang. At para hindi rin siya tuluyang makuha ni Yelin lang. Paano ko ba ito sasabihin? Kasi humahanga ako sa'yo. Humahanga? Sa tingin ko ay wala naman akong espesyal na katangian na dapat hangaan ng Binibini. Dahil matikas ka, guwapo, at napakahusay makipaglaban. At lagi mo akong inililigtas sa panganib. Ako. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Opo, syempre. Ano iyang nakatago sa loob ng damit mo? Bakit ang tigas? Ang ganda naman ng ukit na kahoy na ito. Ang itsura at porma nito, bakit parang pamilyar? Ikaw yan. Palihim mo ba akong pinagmamasdan? Chenyan, matagal mo na ba akong gusto? Chenyan? Siya Chenyan. Ginagawa mo lang ba akong kapalit niya? Kung gusto niya talaga ako, mas magiging madali sana ang lahat. Chenyan. Suniyaw, kapag nakuha mo na ako, hindi ka na makakaatras sa buong buhay mo.
Sabi ko na nga ba, walang makakatakas sa ganda ko. Shit yan. Pareho nating ginusto ang isa't isa. At sa buong buhay nating ito, sisiguraduhin kong susunod ka sa akin. Si Chen yan. Iligtas niyo ako. Lumabas kayo. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe? Mahal na prinsipe, kilala niyo po ba ang bagay na ito? Sa likod ng mga jade pendant ninyo ay may mga ukit na katulad ng sa akin. Kapag nagkaroon ng problema balang araw, gamitin nyo itong basehan. Masusunod po. Bakit ngayon lang kayo dumating? Nang magtungo po ang prinsipe para imbestigahan ang mga tulisan sa dagat, biglang nasunog ang barko. Nang makarating po kami doon, hindi na namin kayo matagpuan. Nang malaman ito ng mahal na hari, hindi muna niya ito ipinaalam at palihim na nagpadala ng mga taong hahanap sa inyo. Pero mahigit 1 buwan na ang nakalipas, hindi pa rin po namin kayo mahanap. Hanggang nitong nakaraang mga araw, nakita ko po kayo sa kabisera. Sa paghahanap po namin, doon ko lamang nalaman na nandito po pala ang mahal na prinsipe. Nang masunog ang tindahan ng mga alahas noon, parang may naaalala ako na nangyari na sa akin ang ganoong karanasan. At dahil na rin sa sinabi ni Auntie na iniligtas niya ako sa ilog, malamang na lumubog sa tubig ang barko matapos masunog at dahil wala akong malay, napadpad ako rito. Nawala ang ilang bahagi ng alaala ko. Ako, sinong prinsipe ako? Kayo po ang panganay na anak ng mahal na hari, ang unang prinsipe, na si Xie Chenyan. Ako si Xie Chenyan. Kaya pala ako ang tinatawag niya noon. Ako at sinakagawaran ng Duksu, ikalawang binibini, at Suniyaw, may pinagsamahan ba kami? Ikalawang miss ng pamilya Su. Hindi masyadong kilala ni mahal na prinsipe ang babaeng iyon. Oh, noong 12 taong gulang po ang prinsipe. Parang nakita niyo na po siya sa mansyon ng dakilang prinsesa. Noong panahong aksidenteng nahulog sa tubig si ikalawang binibini. Nagkataong dumadaan kayo, kaya akala niya ay kayo ang nagtulak sa kaniya. Parang matapos siyang masagip, sinampal pa po kayo. Mukhang gagawin nga niya iyon. Pero kung dahil lang doon ay gusto niya akong tapusin. Masyadong maikli ang pasensya ng munting paboreal na iyan. Mahal na prinsipe, naaalala niyo pa po ba ang nangyari noong magkasunog? Ang natatandaan ko lang ay naipit ako roon. Malamang ay nasugatan ako at nawalan ng malay. Kamusta ang investigasyon ko tungkol sa mga pirata? Tapos niyo na po itong imbestigahan noon. Ang kailangan na lang ay huliin ang utak sa likod nito. Ang operasyon noong araw na iyon ay kayo lang po at kaming mga tauhan ang nakakaalam. Hindi dapat ito nangyari. Mabilis ang pagkalat ng apoy noon at hindi kayo agad nakapunta para sumaklolo. Bukod sa gusto nila akong ligpitin, gusto rin nilang burahin ang mga ebidensya. Sa tingin ko, mayroon siguro akong nadiskubre sa barko. Sa ngayon, ilihim mo muna na nahanap mo ako. Mag-imbestiga ka. Kung may natira pa bang buhay sa mga tulisan sa tubig? Masusunod po. Habang hindi pa kilala ang taong nasa likod nito, natatakot akong baka manganib pati ang buhay niya. Magsalita ka, sinong nag-utos sa iyo? Siya pala ang may gawa nito. Yang Master Chen, muli tayong nagkita. Naisip ko na ang isang talentadong tulad mo ay nasasayang lang dito, kaya naman nakakahinayang talaga. Kaya pinuntahan kita, para isama ka pabalik ng Kapitolyo. Babalik ng Kapitolyo? Tama, ang lolo ko ay ang napakatanyag na si General Ye. Sumama ka sa akin, magsimula ka bilang isang batang opisyal, sisiguraduhin kong magiging level 5 na general ka sa loob ng 3 taon. Kung gayon, maraming salamat po, Miss Ye. Aasahan kita. Siya? Pumayag siya. Napakawalang utang na loob niya. Gusto pa talaga niyang sumama kay Yelin lang? Binibini, sino po ba ang tinutukoy ninyong walang utang na loob? Sino pa ba kundi ang tanyag na si Chen Yan? Hindi maaari, hindi ko hahayaang mangyari ang bagay na iyan.
Kung hahayaan ko lang na muli siyang tumulong kay Yaelin lang na magiging sanhi ng pagkawalang buhay ng kuya ko, wala ring silbi ang buhay ko ngayon. Siya Chen yan, dahil tinalikuran mo ako. Huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko sa'yo. Ang sakit. Hindi ka ba tinablan ng gamot? Balak mo ba akong tapusin? Oo. Sino ba kasing may sabi na huwag kang makinig sa akin at ipilit na makisama sa Yaelin lang na iyon? Dahil lang ba sa gusto ko siyang samahan pabalik ng Kapitolyo? Kaya gusto mo na akong tapusin? Eksakto. Bakit? At nagagawa mo pang itanong kung bakit. Kahit ano pa ang gawin ko, sasama ka pa rin sa kaniya. Kung ganoon, aking mahal na Chen yan, mula sa araw na ito, baliwala na ang 3 buwang kontrata at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pang muli. Hindi kita kayang saktan o tapusin, pero hindi rin kita kayang pigilan. Ako na lang ang magliligtas kay kuya ng mag-isa. Walang hiyang lalaki. Talagang nakakagigil ka. Matapos mo akong guluhin? Sa tingin mo ba, ay basta-basta na lang tayong magkakawalaan? Mahal na prinsipe, ang bahay na pinapahanap niyo ay nakahanda na at nagtalaga na rin po kami ng ilang daang bantay roon. Kapag nakapasok na ang tao sa loob ng bahay, hinding-hindi na siya makakatakas pa. Kapag nakulong na kita, mananatili ka na sa paningin ko habang buhay. Bini-bini, tungkol sa pagbalik sa Kapitolyo matapos ang mahabang pag-iisip, nais ko po sanang magbago ng plano. Bini-bini. Chen yan, bumalik na po si Binibini sa Kapitolyo bago pa man mag-umaga. Binibini, halos kalahating araw na po kayong naghihintay sa labas ng mansyon ng Shu. Sino po ba ang hinihintay ninyo? Hinihintay ko si Xu Xuanqing. Si General Shu po? Balita ko po ay kakarating lang niya sa Kapitolyo pagkatapos manalo sa giyera. Dapat ay tumatanggap siya ng parangal sa palasyo ngayon. Ganoon na nga, pero uuwi rin naman siya. Matagal kitang hinintay. Sa wakas ay bumalik ka na. Wala pa akong planong magpakasal, Binibini? Mahiya ka naman sa sarili mo. Kuya, anong sinasabi mo? Sino ang tinatawag mong kuya? 18 taon na ang nakararaan. Sabay na nanganak ang aking ina at si Madam Su doon sa probinsya. Pero nang maipanganak ako ay nawala ang aking ina. Dahil sa panganganak, itong kwintas na jade na lang ang natira. Pagkatapos niyon ay kinuha ako at ibinigay kay Madam Su noong nakaraang buwan. Kulang nalaman na hindi pala ako tunay na anak ng pamilyang Su. Kung titignan ng maigi, may pagkakahawig nga kayo ng aking ina. At dahil matapang din ang iyong loob, kagaya ko na nagmana sa ating ama, sigurado akong ikaw nga ang aking ading. Kuya, napakagal kitang hinintay. Ading, noong isinama ako ni ama sa probinsya, wala na roon ang iyong bakas. Akala namin ay wala ka na, hindi ko akalaing buhay ka pa pala. Sige, tara na. Doon na tayo sa bahay mag-usap. Opo. AB. Kakaamin lang nila sa isa't isa? Hindi ba parang masyadong madali yon? Sa wakas ay may pamilya na ang aking Binibini. Hindi na siya tatawaging batang kalsada na walang nagmamahal. Binibining General's Mansion. Mula ngayon, wala nang manglalait pa sa aking Binibini. Sigurado ka ba talaga na ang iyong Binibini ay mula sa pamilyang Shu? Sino pa ba dapat? Tingnan mo ang aking Binibini, kamukhang-kamukha niya si General Shu, kitang-kita na magkapatid talaga sila. Parehong mali ang takbo ng utak nila. Walang duda na magkapatid nga sila. Opo. Ano ang dapat kong gawin sa iyo? Ang mga matang ito? Bakit hindi lang sa akin nakatingin? At bakit kailangan mong ngumiti sa iba ng ganyan? Paano kung igawa kita ng isang gintong kulungan? At ikulong kita sa tabi ko. Mula ngayon, ikaw at ako lang ang magkasama. Ayos ba iyon? Hindi ka nagsasalita, ibig sabihin ay pumapayag ka na.
Binibini, kinagat ka ba ng mga lamok? Hindi ito dapat nangyari. Sigurado akong naglagay ako ng mga damong gamot. Napakalalim ng tulog ko kagabi. Pakiramdam ko ay para akong nadaganan ng kung anong masamang espiritu. Binibini, wag po kayong magsabi ng ganyan. Nakakatakot naman po iyan. Bakit ka natatakot? Ako naman ang nadaganan. Imbitasyon sa piging sa palasyo? Hayaan na nga, hindi ko maaaring tanggihan ang piging sa palasyo. Ang lamok na ito, alam talaga kung saan dapat mangagat. Maraming salamat po, mahal na hari. Ha. Palagay ko ay nasa tamang edad na si General Shu. Meron ka na bang nagugustuhang babae? Maaari akong magdesisyon para sa iyo. Wala pa po akong balak na magpakasal. Ang gusto ko lang bago bumalik sa hangganan ay makasama ng maayos ang aking pamilya. Sige, General Shu, maupo ka na. Salamat po, mahal na hari. Nitong mga nakaraang araw, sa halip na tumaas ang pakiramdam ng tagumpay at aura value, nitong nakaraang 2 araw ay hindi ko alam ang dahilan, ngunit bigla itong nabawasan ng 10 puntos. Kung magpapatuloy ito, paano pa ako magiging pangunahing bida? Sa mga okasyong tulad ng piging sa palasyo, kung mapapahiya ko siya, tiyak na tataas ng husto ang puntos ko laban sa kanya. System, gagamit ako ng 10 puntos ng aura, kapalit ng pagsasalita ni Konsorte Rong, para pagsayawin si Sun Yao. Bawas na ang 10 puntos ng aura. Kapalit ng 10 segundong kontrolado ang oras. Nabalitaan ko na mahusay sumayaw si ikalawang miss ng pamilya Su. Sa piging na ito, ay bakit hindi ka sumayaw ng isang awitin? Sa buong lungsod, sino ba ang hindi nakakaalam na pagdating sa mga sining ay wala akong alam? Bakit biglang nagsalita si Konsorte Rong? Masyado niyo po akong pinupuri, mahal na noble consort. Nag-aral lang po ang inyong lingkod ng kaunting panahon, hindi po ako eksperto. Ang inyong lingkod ay nakahandang tumugtog para kay Ading. Mabuti. Ikaw na naman ba ang may gawa nito? Ading, Sina. Ha. Ang pagsayaw ni ikalawang miss ng pamilya Su ay sadyang nakakabighani. Tama. At ang pagtugtog ni panganay na miss ng pamilya Su sa Alpha ay mahusay din. Consort Noble Rong ay sadyang binigyan ng todo na respeto ang kaniyang magiging manugang. Iyon ba ang matatawag mong mahusay? Ilang beses siyang nagkamali sa pagtugtog. Hindi naman pala marunong magpiano, pero nagboluntaryo pa siya. Hindi ba siya nahihiya? Bawas na 5 puntos ang excitement. Bawas na 5 puntos ang halo. Sa probinsya lang laging nakatira si Ading. Saan naman kaya siya natutong sumayaw? Umanap siya ng guro para turuan siya. Isa lang siyang taga-probinsyang walang pinag-aralan at hindi siya nababagay rito. Sa kalagayan niya ngayon, hindi siya makakapag-asawa sa mayayamang pamilya. Sino naman ang kukuha sa kanya? Tama. Dagdag na 5 puntos ang excitement. Dagdag na 5 puntos ang halo. Mahal na hari, kahit hindi tunay na anak ni Nia Unyao at Duke at ng kanyang asawa, pero mahigit 10 taon pa rin siyang nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Gusto ko siyang gawing isang side consort. Gagawin siyang side consort? Bagay ba iyon sa kanya? Isang estrangherong hindi kilala ang pinagmulan, suwerte na siya kahit maging kabit lang. Hindi siya basta kung sino lang na estranghero. Mahal na hari, nagmula siya sa pamilya ng general na ito, ang lehitimong binibini at ang tunay kong ading. Ano? Bawas ang tuwa ng 10 puntos, bawas ang ningning ng 10 puntos. Hindi ko akalain. Mayroon palang ganitong nakaraan noon. Ngayong nahanap na ni General Shu ang kanyang kapatid, ay isang malaking kagalakan. Ha. Mahal na hari, sa nakikita ko po, ang magkapatid na ito ay talaga namang may pagkakahawig. Paano itong nangyari? Ang dukhang iyon,
ay kapatid pala ni General Shu. Kung ganoon, ang katayuan niya, hindi ba't mas mataas pa kaysa sa akin? Bakit ito nangyayari? System, sagutin mo ako, System. Magaling. Lahat ay makakatanggap ng gantimpala. Salamat po, mahal na hari. Si, hahaha. Binigyan na ako ng gantimpala ng hari, sunod-sunod ang swerte ko. Kasabay nito ang kamalasan ng iba, ang ningning ni Sushuan ay sigurado akong tuluyan ng naglaho. Siya. Hindi na ito masakit. Niya-unyaw. Ikaw, bumalik na ba ang alaala mo? Bilis, lahat ng mga gamit nating mahalaga, ligpitin nyo na lahat. Ano po? Bakit po binibini? Kahit pupunta po tayo sa poder ni General Shu, hindi naman po natin kailangang magmadali ng ganito. Nagmamadali ako. Kailangan nating tumakas ngayong gabi. Hindi dapat madamay ang kuya ko rito. Kaya naman, kailangang makalayo tayo hanggat maaari. Sige po. Ikaw, bumalik na ba ang alaala mo? Tila ba ang ating binibini ay hindi natutuwa rito? Paanong mangyayari yon? Hindi ko naman alam na nawalan ka pala ng alaala. Siya nga pala, anong ginagawa mo rito? Ang mahal na hari. Napakalalim na ng gabi, saan naman pupunta si Binibini? Sa kalaliman ng gabi, saan pupunta si Binibini? Medyo napadami ang kain ko, kaya nagpapababa lang ako ng pagkain. Nagkataon ba ito? Hindi ito nagkataon. Nandito talaga ako para hintayin ka. Naku, Sa gitna ng gabi at tayong dalawa lang ang magkasama, parang hindi ito nararapat. Kaya siguro, bumalik na lang tayo sa sarili nating mga bahay. Saan mo naman balak pumunta ngayon pagkatapos mo akong iwan? Anong iwan ang sinasabi mo? Sabi ko na nga sa'yo, nagpapababa lang ako ng kain. Noong nandoon pa tayo sa mansyon, hindi ganyan ang pakikitungo mo o baka naman. Pinaglalaruan mo lang ang damdamin ko? Paano mo nagawang isipin yan? Tapat ang pag-ibig ko sa inyo. Mahal na prinsipe. Ngunit sa ngayon, hindi sapat ang katayuan ko. Puno ka pa rin ng kasinungalingan hanggang ngayon. Iniisip mo ba na ganon kadaling lokohin ang isang tulad ko? At madaling paglaruan? Hindi totoo yan, maghuna-huna ka muna. Bakit hindi natin gawin ito? Kung ano ang ginawa mo sa akin, ay gagawin ko rin sa'yo. Kukulungin din kita sa piling ko? Ano sa tingin mo? Kung ganoon, mas mabuti pang isugal ko na ang lahat. Tapat ang paghanga ko sa inyo, mahal na prinsipe, at ang langit ang siyang saksi. Inakala mo ba na ako ay muling? Suniao? Sa mga sinabi mo kanina, naniniwala na ako. Ngunit kung dumating ang araw na magbago ang isip mo, sisiguraduhin ko na labis kang magsisisi. Upang magtagumpay sa ilalim ng paningin ng baliw na iyon, kailangang mag-ingat at siguraduhing plansado ang bawat detalye. Binibini, masama po ito. Alam niyo po ba ang kumakalat na balita na noong nasa unang prinsipe pa siya, ay minaltrato niyo raw siya? Ngayon po ay may dumating na mga tao mula sa palasyo at ipinapatawag po kayo sa harap ng mahal na hari. Ano? Nabalitaan ko, noong naging gala si unang prinsipe sa mga tao, ay naging lingkod siya ni Bebe Shu. Ang bagay na ito, totoo ba ito? Bilang sagot po sa inyo, mahal na hari, noong pumunta si ate sa mansyon, totoong mayroon siyang isang lingkod pero ang itsura ay may pagkakapareho sa unang prinsipe. Kaya lang,
Kaya lang ano? Kaya lang ang kapatid ko, mula noong bata ay sadyang napakasutil at arogante. Commander Ye, nabalitaan kong nandoon ka rin sa mansyon. Nakita mo bang may kasamang lingkod si Beb? Shu, Mahal na hari, doon sa bayan at sa mansyon ay nakita ko si Beb Shu na may kasamang lalaking lingkod. Noong pagkakataong iyon, naisip ko na ang lalaking iyon ay may kakaibang tikas at hindi siya mukhang ordinaryong tao. Pero si Biblap Shu ay naging masama ang pananalita sa akin, pinatigil pa niya ang kanyang lingkod, kaya hindi na lang naituloy. ang lingkod ni Beb, Shu, siya ba ang lalaking nasa larawan? Halos magkamukha po sila. Kung ganoon, ano ang naging trato niya sa kanyang lingkod? Nabalitaan po na si Binibini na galing sa Kapitolyo ay may masamang ugali. Madalas po niyang pinaparusahan at pinagsasabihan ang mga nasa ilalim niya. Hindi ko po nakita ng personal, pero nakita kong palaging inuutusan ang katulong na magtrabaho tuwing madaling araw, namumundok para manggaso at muntik nang mawala ang buhay. Sige, alam ko na. Maaari ka nang lumabas. Opo. Sa loob lamang ng isang gabi, kumalat agad ang balita at may nakahanda na ring taga-nayon para tumestigo. Siguradong hindi si Xie Chenyan ang may gawa nito, pero kung ganoon, sino ang may kakayahang gawin ito at gustong tapusin ang buhay ko? Ang susunod na pinuno ay hindi dapat masyadong nahuhumaling sa isang babae. Dahil diyan, bilang kaniyang ate, ay tutulungan ko siya. Beb, Shu, totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Mahal na hari, habang papunta ako sa asyenda, totoong bumili ako ng isang katulong na nagngangalang Chen Yan at ampon ni Auntie Chen dahil nakita kong magaling siya sa pakikipaglaban. Binayaran ko siya ng $3 bawat buwan para protektahan ako sa asyenda. Hindi ko po alam na siya pala si unang prinsipe. Kung ganoon, totoo ring inalila mo siya? Kahit sabihin kong hindi ko sila pinagmalupitan dahil sa mga testimonya ng mga taong ito, siguradong malalagot ako. Patawarin niyo po kami, mahal na hari. Si Ading po ay sanay sa pagiging spoiled at matigas ang ulo. Posible pong hindi niya sinasadyang maparusahan ang mga katulong. Lapas tangan. Points sa kasiyahan, dagdag 20 puntos. Ningning ng aura, dagdag 20 puntos. Mga kawal. Sandali po, ama. Prinsipe, ano ba talaga ang nangyayari dito? Mahal na ama, noong ako po ay palaboy pa lamang, ang tita kong nagligtas sa buhay ko ay nagkasakit ng malubha at kailangan ng dugong ginseng si Bibi. Shu po ang bukas palad na tumulong sa amin at nagbigay ng dugong ginseng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakabalik ng ligtas? Malaki ang utang na loob ko kay Beb, Shu? Kung ganoon, hindi ka ba talaga niya pinagmalupitan? Kailanman ay hindi po. Tungkol sa pang-aabuso ko sa kanya at kahit ang binalak kong pagpapahirap sa kanya, hindi siya nagbanggit ng kahit isang salita. Ha, mabuti, mahusay. Ang munting dalagang ito ni Pamilyang Shu ay tunay ngang mabuti at may magandang loob. Ako ay magbibigay ng malaking pabuya sa kanya. Points sa kasiyahan, bawas 30 puntos, ningning ng aura, bawas 30 puntos. Bakit? Paano nangyari ito? 20 puntos lang ang dagdag, pero noong nabawasan, 30 puntos agad ang nawala. Panganay na ate? Mula nang bumalik ka, tayong dalawa ay hindi pa nakakapag-usap ng maayos. Sa ibang araw ay pupunta ako sa mansyon para magbigay galang sa inyo, panganay na ate. Kaya ngayon, naaalala mo na ba ang lahat? Hindi pa po lahat. Subalit hindi naman ito nakakaabala sa buhay ko. Mabuti naman kung ganoon. Sa pagmamadali niyang pumasok sa palasyo para magprotekta, mukhang ang taong may apelidong Su sa kanyang puso ay mas importante kaysa sa iniisip ko. Mahal na prinsipe, matagal na po kayong hindi dumadalaw sa akin. Dahil malapit na ang ating kasal, hindi talaga nararapat na magkita tayo dahil baka tayo ay pagtsismisan. Sa susunod, huwag mo na akong padadalhan ng mga tauhan para hanapin ako. Pero nung nagkikita naman tayo, hindi naman tayo ganito noon. Sawa ka na ba kay Schwanner? System, gusto kong gamitin ang aura points para mag-exchange
para siguradong si Ikshi Kinglan ay mahumaling sa akin. Host, sa kasalukuyan, 5 puntos na lang ang natitirang aura mo at hindi na sapat ito para makapag-redeem. Sa loob ng 3 araw, kapag wala pang dagdag na halaga, mawawala na sa iyo ang pagiging bida at magiging extra na lang sa eksena. Ano? Bakit ka ba sumisigaw diyan? Paano nga ba ako napaibig noon sa ganyang hitsura? Napakapangkaraniwan lang ng ganda niya, talong-talo pa siya ng mismong katulong niya. Mahal na prinsipe, ako. Huwag kang makipag-usap sa akin. Nang ganyan, wala kang modo. Sa hinaharap, kapag hindi ka nagbago, tingin ko ay hindi ka nakarapat-dapat sa titulo bilang Wang Fei. Ha? Mahal na prinsipe? Mahal na prinsipe. Ito, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ano ba ang dapat kong gawin sa iyo? Alam ko na noong nakaraan, ikaw ang nagpalit ng pabango ko at mayroon kang masamang balak sa akin. Nasa sa inyo po ang pagpapasya ni Yao Niao? Bakit parang gustong-gusto pa niya ang nangyayari? Mahal na prinsipe, hindi niyo ba iniisip kung ano ang epekto ng mga ginagawa niyo sa ibang tao? Masyadong maparaan si Yao Niao. Bakit hindi niyo ako turuan? May pinariringgan ba kayo? Bitawan mo ako. Sinasabi mo ba na noong nasunog ang barko, ay gawa iyon ng mga tauhan ni Eldest Princess? Nahuli ko silang nakikipagkuntsaba sa mga pirata, kaya gusto nilang burahin ang mga ebidensya. Ading, hindi ko pa rin talaga maisip kung ano ang mayroon sa inyo ni Unang Prinsipe. Mahal na prinsipe, bakit kayo nasa kama ni Ading? Hindi ba ito para pagbigyan ang kagustuhan ng aking nakababatang kapatid? Baka sa lalong madaling panahon ay tawagin ko na ang general bilang aking kuya. Ikaw. Oh? Ito ay, biglang sumakit ang ulo ko. Kailangan ko nang magpahinga. Patawad po, mahal na Unang Prinsipe. Binibini, para ipagdasal si General Shu, pinili mong maglakad papuntang templo, siguradong pagod na ang katawan mo, di ba? Sasabak na sa digmaan si kuya, gusto ko lang siyang ipagdasal para sa kanyang kaligtasan. Mas taimtim kapag naglalakad. Pero ang problema, lahat ng sinasabi mo bakit parang puro pagmumura sa prinsipe? Sino ba namang hindi? Sinisiraan niya ako sa harap ni kuya. Dapat lang siyang murahin. Tama iyan. Binibini, mag-ingat ka. Lihun. Binibini, bilis. Takbo na. Si Chen yan. Maayos lang ako. Pasensya na kung natakot ka. Huwag kang magsalita, malapit na. May darating na tulong dito. Kung hindi ako magsasalita ngayon, baka wala na akong pagkakataon pa. Ni Yao Niao. Mula noong unang kita ko sa iyo, alam ko na agad na sa buhay na ito, ikaw lang ang mahalaga sa akin. Kaso lang, masyadong naging maikli ang panahon. Ayaw kong marinig iyan mula sa iyo. Gusto kong mabuhay ka. Ayaw mo na bang magbayad ako sa iyo? Ayoko na, hindi na kita parurusahan. Shay Chen yan, ayaw kong mawala ka. Ngayong narinig ko iyan mula sa iyo, panatag na ang loob ko bago man mamaalam. Isa talaga kayong pares ng mga sawi sa pag-ibig. Unang prinsesa, lubhang nasaktan ang unang prinsipe. Bilisan mo at tulungan mo siya. Dahil sa matinding tinamo niyang pinsala, bakit nandyan ka pa rin? Ikaw,
Anong sinabi mo? Napakaswerte mo talaga. Nandito ka pa rin hanggang ngayon. Pati si Ayan ay nadamay pa. Kayo po ba ang gustong tumapos sa akin? Bakit po? Gayong wala naman akong naging kasalanan kay prinsesa. Masyadong mahalaga ang turing sa iyo ni Ayan. Dapat kang mawala. Alam ko na noon pa na hindi ka mabuting tao. Iyong mga taong pinadala mo noon para saktan ako, utusan mo rin ba sila? Pati na rin ang nagpahirap sa akin sa nakaraan. At ang mastermind sa paglalason sa akin, ikaw pala lahat iyon. Kung ako nga, may magagawa ka ba? Huli na ang lahat para malaman mo iyan. Kung sakaling wala na ako, isasama kita sa akin. Ayan, utos ko sa iyong tapusin mo ang babaeng iyan gamit ang sarili mong mga kamay. Panganay na ate, bakit kailangan gawin mo ito? Ginagawa ko ang lahat para sa iyo. Para sa akin? Ang makipagsabuatan sa mga pirata, para rin ba sa akin iyon? Alam kong hindi mo iyon makakalimutan. Ngunit ayan, ang mga ginawa ni panganay na ate ay totoong para sa iyo. Alam mo ba na si panganay na ate sa loob ng maraming taon ay laging nag-iisip tungkol sa iyo? Magkadugo tayo. Oo, magkadugo nga tayo. Kaya naman, iniisip ninyong lahat na ako ay nahihibang at kahiyahiya. Ngunit kapag naupo na ako sa pinakamataas na posisyon, sino pa ang maglalakas loob na husgahan ako? Nabaliw ka na. Para makuha ang iyong gusto, gagawin mo ang lahat kahit na masama. Maraming mamamayan na ang nawala at patago mo pang pinapahamak ang mga opisyal. Ang sinumang hindi susunod sa akin ay nararapat lamang na mawala. Kapag naging reyna na ako, lahat ng sasabihin ko ay magiging batas. Ayan, pagdating ng oras na iyon, ikukulong ka ni panganay na ate. Sa paraang iyon, hindi ka na makakatakas. Hahaha. Walang hiya ka. Bilang eldest princess ng aking kaharian, imbis na isipin mo ang ikabubuti ng mga mamamayan, ay nagagawa mo pang hamakin ang buhay ng mga tao at tapusin ang buhay ng mga opisyal ng palasyo. Dahil sa sobrang lupit at kasamaan mong iyan, hindi ka karapat-dapat maging prinsesa. Niloloko mo ba ako? Mga kawal, dakpin siya. Mahal na panlimang prinsipe, ang pagmamahal ko sa iyo, saksi ang langit at lupa, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Tapos na ang kasunduan nating magpakasal? Mula ngayon, ayaw na kitang makita pang muli? Mahal na panlimang prinsipe, mahal na panlimang prinsipe. Dagdag na 30 puntos para sa kakahantungan ng karakter. Ano? Binibini, ngayong hindi natuloy ang kasal nyo, masyadong malaki ang magiging epekto nito sa palasyo ng Duke. Utos po ni Duke na ipadala po kayo sa nayon para makapagpahinga at kumalma. Ayoko, hindi ako pupunta roon, ako ang bida rito. Hindi ako pupunta roon. Mahal na panlimang prinsipe, mahal na panlimang prinsipe. Itinakda ng amang emperador ang kasal natin at tinanggap mo na rin ang mga handog ko, kaya hindi mo na ito mababawi. Ipinapangako ko, ikaw lang ang magiging asawa ko sa palasyong ito at hinding-hindi kita pipiliting gawin ang ayaw mo. Hawak ng General Shu ang lahat ng sekreto. Marami pa tayong panahon para sa lahat. Niao, ang pag-ibig mo, gaano ba ito kalalim? Mula ngayon, lahat ng sasabihin ko ay dapat mong sundin. Kahit ano pang gusto mong gawin, pwedeng mong gawin.